Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ito, pag-usapan natin mga kabunyog itong nangyaring hearing nung isang araw, yung March 25. Sa hearing na yon, hindi umattend ang kampo ni Sara Duterte. So, ang ginawa ng kampo ni Sara, hindi umattend, tapos nag-press con. Nag-press con yung mga abogado ni Sara Duterte. Yung si Attorney Michael Powa saka yung babae, Attorney Sheila Sison. Ang sinasabi nila, hindi daw sila umattend dahil lumalampas na daw sa parameters o sa yung Justice Committee ng Kamara, lumalampas na daw sa sa dapat nitong kapangyarihan. Hindi na daw tama yung ginagawa nitong Justice Committee na pinangungunahan ni Congresswoman Beatrix Listro dahil na daw yun unconstitutional na daw. Yun talaga yung ginamit na term nitong dalawang abogado ni Sara na humarap sa press con, si Attorney Michael Powa at saka si Attorney Sheila Sison ba yun? Unconstitutional na daw ang ginagawa ng mga members ng Justice Committee. Bakit? Lampas na daw sa dapat na ginagawa. Ano yung sinasabi nilang lampas na sa kapangyarihan? Parang ang termino naming mga abogado dyan, grave abuse of discretion. Inaabuso na yung kanilang jurisdiction. Ang paliwanag nila, sabi ng mga abogado ni Sara na humarap sa press con, ang may kapangyarihan na mag-trial ay ang Senado. Nakalagay daw yan sa konstitusyon, ang trabaho daw ng Kamara ay mag-initiate ng impeachment complaint. Pagdating daw sa trial, Senado ang may power niyan. Ang ginagawa daw ng Kamara nitong Justice Committee, sabi nila, mini trial ang gagawin nila. O sabi ng mga abogado ni Sara, dahil mini trial na ang gagawin ng Justice Committee, bawal yan. Unconstitutional yan kasi hindi kayo dapat naggagawa ng trial kahit pa mini trial. Kaya yung gagawin anya ninyong mini trial, unconstitutional. Ngayon tinanong, lalapit na naman ba kayo sa Korte Suprema? O sabi ni Attorney Michael Powa, posible, malamang. Sa totoo lang, yung mga sabi-sabi nila ng malamang, sigurado yan. So ngayon, anong masasabi natin dyan? Tama ba yung tama ba na itong Justice Committee ay mag-conduct ng mini trial? Kasi sabi ng mga abogado ni Sara Duterte, hindi sila pwedeng mag-mini trial. Kasi ang trial, ang kapangyarihan na mag-conduct ng trial, Senado. Ang may kapangyarihan na mag-initiate ng impeachment complaint, House of Representatives. Kaya ang trabaho ng Kamara, initiation. Yung power na mag-initiate ng impeachment complaint ay exclusive power ng House of Representatives. Pero yung may sole power to try impeachment cases ay Senado. O yan mga kabunyog. Ngayon, tama ba yung ganung paliwanag nila? Actually, paulit-ulit na sila ngayon sa ganyang propaganda, ang sinasabi nila, lumampas na sa kapangyarihan at autoridad ang Justice Committee. Kasi trial na daw ang ginagawa. Mga kabunyog. Dahil trial na yan, unconstitutional na yan. Kasi wala namang power mag-conduct ng trial ang Kamara. Yan yung Sabi pa ni may nabasa pa ako doon sa press con ng PDP Laban. Nag-press con sila Topacio, sila Lambino, yung mga abogado ng PDP Laban. Ang sabi nila, ito daw ginagawa ng Kamara ngayon, nag-overreach na o lumalampas na. Kaya hindi na daw talaga dapat na kilalanin itong ginagawa ng Kamara dahil unconstitutional na ito. O yan. So yan mga kabunyog. Yan naman ngayon yung kanilang palusot. Sa totoo, yan na naman ngayon yung kanilang palusot. Alam nyo, itong kampo na ito ng mga ni Sara Duterte, bakit kasi hindi na lang nila harapin ang impeachment na yan? Di ba?
Bakit hindi na rin lang harapin? Ang dami pang kung ano-ano. Masyado ng ano to eh. Masyado ng kung ano-ano ng palusot. Ngayon na naman unconstitutional. Wala daw jurisdiction ang Kamara. Ha? Kung gusto talaga nilang alam nyo, si Leila de Lima, nung kinasuhan panahon ni Duterte, hinarap ni Leila de Lima. Hinarap niya yun. Kasi alam niya naman na wala naman yan. Gawa-gawa lang naman yung mga testigo na yan. Yung mga kaso na yan. Hinarap yan ni Leila de Lima. Kahit si Pinoy noon, pinatawag si Pinoy noon. Kasi pag upo ni Duterte, gustong ipakulong si Pinoy kung anong pwedeng gamitin na kaso. Anong ginawa ni Pinoy? Yung tungkol sa SAP. Tungkol sa SAP. Hinarap ni Pinoy yun. Umattend siya sa hearing ng Kongreso. Dinala niya pa ang kanyang executive secretary nung panahon niya, si Quito Ochoa. Pati yung budget secretary niya noon, si Butch Abad, sinama niya. Yun yung kapag wala ka namang ikakatakot, haharap ka. Alam niyo itong mga problema dito sa mga DDS na to. Kung ano-anong mga ginagawa nila, tapos pag pinapatawag at iniimbestigahan, kung ano-anong palusot. Katulad din namin yan. Noong February 2025, pinatawag kami ng Kongreso, yung mga vloggers. 41 kaming vloggers. Kasama yung mga DDS vloggers, sila Banat Bay, sila Maharlika, sila Trixie Cruz Angeles, lahat ng vloggers ng DDS. Alam nyo kung sino lang ang sumipot sa unang hearing? 4 lang kami. Halos yung 4 na yon, walang DDS vloggers doon. Ako, umattend kaagad ako sa unang hearing pa lang. Bakit ako umattend? Wala naman akong kinakatakot. Ay, di ba pagdating doon, pinapa-apologize ako ni Marcoleta. Sabi ko, sorry Mr. Chair, I will not apologize. Opinion ko yun. Titindigan ko yun. Ay, di ba ganun? Pag hindi ka naman takot, haharap ka. Tapos noong May 14 na naman, pinatawag na naman ako ng NBI. Umattend ako. Mayroon na naman daw akong ginawang mali. Sige. Ano bang mali kong ginawa? Hinarap ko. Ngayon, wala naman na. Yung mga kabunyog, alam nyo, pag wala kang kasalanan, tingin mo tama ang ginagawa mo, pin mo, wala nang mga palusot. Wala nang palusot. Di ba? Katulad nung kay Marcoleta, pinapasuri ako, pina-apologize ako. Anong palusot ko? Wala. I'm sorry, Mr. Chair. I will not apologize. Tama yung ginagawa ko. Wala akong ginagawang krimen. I'm sorry, Mr. Chair. I will not apologize. Opinion ko yon. Freedom of expression yon. Yun ang dapat ganun. Pinatawag ako ng NBI. Kinikriticize ko daw si PBBM. Hindi totoo. May 14, pagkatapos ng election, pinatawag ako. Umattend ako doon. Sinagot ko kung anong mga issue sa akin. Ngayon, mayroon pa ba akong kaso? Wala na. Bakit ko hinarap? Wala naman akong problema. Di ba? Hindi naman ako magpapalusot na kung ano-ano pa. Anong palusot ko? Sasabihin ko ba doon? Hindi naman ako nagsabi noon. Hindi. Sabi ko, sinabi ko yon. Kaya lang wala naman akong nakikitang mali sa sinabi ko eh. Di ba? Ganun yun. Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi sa totoo lang. Itong kay Sara, kung ano-ano naman palusot. Ay di ba dati noon, nung unang impeachment, noong February 5, yung final na unang impeachment ni Sara, lumapit na naman sila sa Korte Suprema. Ang issue na naman nila doon, hindi daw sila binigyan ng due process. Wala daw due process si Sara na binigay ang Kamara. Ang bilis-bilis daw. Dinala na kaagad sa Senado. Hindi man lang daw binigyan ng pagkakataon si Sara na makapag-present ng side niya. Ganun, di ba? Okay, nanalo siya doon sa Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, tama. Dapat bigyan siya ng pagkakataong magdepensa ng sarili niya. Dapat kahit Kamara pa lang yan, kahit hindi naman yan trial sa Senate, mayroon pa rin due process. Sige. Yan na ngayon ang ginagawa ng Kamara. Dinadaan na sa process. Binibigyan na si Sara ng pagkakataon. Ngayon, umaattend ba si Sara? Hindi. Hindi. Kung ano-ano naman palusot. Di ba, mga kabunyog? Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, bunyog.
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog